Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Today is January 16, 2026. Time check po tayo. 4:52 in the afternoon. Araw po ng Biyernes, alas 4:52 ng hapon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang ating pong pag-aaral ng Ebanghelyo ngayon ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito. Hindi po tayo late, hindi rin po tayo advance. Up to date po tayo. So, bago magsimula, tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, open our lips to praise your holy name. Cleanse our hearts of any worthless, evil, or distracting thoughts. Give us the wisdom and the love necessary to pray with attention, reverence, and devotion. Father, let our prayer be heard in your presence, for it is offered through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. So muli po, maraming salamat sa pakikiisa sa ating pananalangin. Tuloy na po tayo. Katulad ng sinabi ko, ang magiging ebanghelyo ng ating pag-aaralan at magiging pagmumula ng tema ng aking pagbabahagi ay ang ebanghelyo para sa araw na ito, January 16, sa ating mga Katolikong simbahan. Again, nagbabahagi po ako bilang isang Katolikong Kristiyano. Kung kayo naman ay interesado sa pag-aaral ng Biblia, kahit di kayo Katoliko, hindi naman po masama o ipinagbabawal or hindi ko gusto na kayo'y samahan ako sa ating pag-aaral. Okay na okay po iyon. Dito natin nasisimula ng tinatawag na dialogo, pag-uusap. Okay? So, sa tingin ko, sa palagay ko, or sa paniwala ko, yun naman ang kagustuhan ng Panginoon, ang magkaisa tayo mga Kristiyano. So, simulan na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo? Ginagamit sa liturhiya ng salita sa ating mga simbahan sa misa. Misang Katoliko. Share screen na po ako para maipakita sa inyo ang ebanghelyo. Wait lang po. Wait lang po. Share. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po iyon. Sana'y nakikita nyo na. Ang ating ebanghelyo para sa araw na ito ay mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 12. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ng napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May naka may nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos, hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan?
Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko ay na pinapatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. Okay. So, yun po yung ating ebanghelyo for today. Tungkol ito sa pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa isang lalaki na dinala ng 4 na tao at sinasabi sa ibang version ng Biblia, mga kaibigan. Okay? Mga kaibigan ng paralitiko, yung 4 na nagdala sa kanya. Hindi sila makapasok sa bahay, nasa loob ng bahay si Jesus, punong-puno ng tao, pati pintuan, hindi mapasukan. Kaya ang ginawa ng 4, umakyat sa bubong, dala-dala yung higaan ng paralitiko, binakbak yung bubong at binaba yung paralitiko sa butas na bubong. Ngayon, so yun ang ating ebanghelyo for today. So, ang akin na pong reflection. Wait lang po. Puntahan ko yung notes ko po. Okay. May isang kasabihang Ingles ang sabi, bad company corrupts a good character. Bad company corrupts a good character. Sa pagsasalin ko sa wikang Pilipino, ang sabi niyan, ang masamang mga kasama ay sumisira o bumubulok ng mabuting pagkatao. Ang masamang mga kasama ay sumisira o bumubulok ng mabuting pagkatao. Tama ba? Madalas nating payuhan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay. Pinapayuhan ng asawa ang kanyang asawa. Huwag ka ngang babarkada kay ganito, lasinggero yon. Ganon din sa ating mga anak, madalas nating payuhan. Lumayo sa mga taong magiging masamang impluensya, na mas mabuti pang may isa o dalawang kasama lamang kaibigan, ngunit magiging totoong kaibigan, magiging mga tapat na kaibigan. Aanhin mo ang daang-daang kasama, daan-daan, ngunit hindi naman magiging tapat sa'yo. Pagtataksilan ka naman o iiwan, hindi ka dadamayan sa mga panahong lugmok ka, kakailanganin mo sila. Ngunit ang katanungan dyan, paano mo malalaman kung ang isang kaibigan ay magiging tapat na kaibigan sa'yo o bibiguin ka lamang sa pagtitiwala mo sa kanya? Paano mo malaman? Ang sagot, kailangan mong subukan. Ang sagot, sinusubukan. Hindi mo talaga malaman yan kung hindi mo susubukan. Para yung parang kawad ng kuryente. Hindi mo malalaman kung may dumadaloy talagang kuryente sa kawad o wala kung hindi mo gagamitan ng tester. So, paano mo malaman kung isang tao'y tunay na magiging kaibigan o bibiguin ka lang o pagtataksilan ka sa mga panahong kailangan mo siya? Ang sagot, sinusubukan. Hindi mo talaga malaman yan kung hindi mo susubukan. Kailangan mong subukan. Ito bang taong to mapagkakatiwalaan? O pagtataksilan ka lang or sasaktan ka? Kailangan mong subukan.
Katulad ng sabi ko, kawad ng kuryente. Di mo naman malaman yan kung may dumadaloy na kuryente dyan o wala. Titignan mo lang, hindi mo makikita yan. Kailangan mong gamitan ng tester. Sinusubukan kung ang isang kasama'y tunay at tapat na kaibigan o baligtad sa dapat tulad ng sasabihin sa'yo, kaibigan ka niya, pero nagtatagong kaaway. Magbigay ng malinaw na halimbawa. Halimbawa, sinabi mo sa kaibigan mo, parang nangungumpisal ka sa isang pare. Pare, wag mo sasabihin kahit kanino, pero may sasabihin ako sa iyong maselan. Dapat walang makaalam, hindi sisingaw. Sinabi mo, pagkatapos ng ilang araw, kamukat-mukat mo, yung iba pang nakapaligid sa inyo, nakasama mo, alam na rin nila yung sinabi mong maselan na bagay, yung sinabi mo, huwag mong sasabihin kahit kanino, kailangan walang sisingaw, huwag sumingaw, atin-atin lang. Tapos kamukat-mukat mo, pagkatapos sa ilang araw, alam na rin ng lahat. Sumingaw, so ano ibig sabihin? Bagsak siya. Bagsak siya sa pagsubok ng katapatan. Yung usapan nyo na maselan ito, walang ibang dapat makaalam. Tapos kamukat-mukat mo, alam na ng alam na ng buong barangay. Ano ibig sabihin? Bumagsak siya sa pagsubok ng katapatan. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa masaselang bagay. Ano mangyari? Magkakaroon na ng limitasyon. Hindi mo na sasabihin sa kanya mga bagay na masaselan dahil alam mo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Sinusubukan. Paano mo malaman kung ang isang tao ay magiging tapat na kaibigan o pagtataksilan ka lang o sasaktan ka? Sinusubukan. Kailangan talagang subukan. Sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ni Sirach, okay, Kabanata 6, talata 7, ang nakalagay, when you gain a friend, gain him through testing, and do not trust him hastily. So, ibig ko sabihin, hindi lang yan nanggaling sa akin. Nanggaling yan sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na kung gagawa ka ng isang pakikipagkaibigan, kung ang isang tao'y potensyal na kaibigan, huwag kang basta magtiwala. Gain him through testing. Subukan mo muna siya. In other words, sa pakikipagkaibigan, huwag basta-basta magtitiwala. Subukin mo na muna ang iyong mga kakaibiganin. Sa Kabanata 6 yan, talata 7. May karugtong yan sa talata 8 hanggang 10. Ipinaliliwanag na may sinasabing kaibigan sila, ngunit ang totoo, kaibigan lamang sila kung maayos, mabuti, maganda ang itinatakbo ng iyong buhay. Sa English translation, the English language translates it fair weather friends. Fair weather friends. Ngunit hindi na sila matatagpuan sa panahon ng iyong mga karukhaan o paghihirap. Ang sabi, kahit kaaway mo, kapag ikaw ay malakas, makapangyarihan, mayaman, maimpluwensya, kahit kaaway mo, sasabihin sa'yo, kaibigan mo siya. Pero maghihintay yan ng pagkakataon, tatraydorin ka. And so, Sirach chapter 6, verse 7, when you gain a friend, gain him through testing. Do not trust him hastily. Nakalagay sa Biblia, hindi nanggaling lang sa akin. Ipinaliliwanag na may sinasabing kaibigan sila, ngunit ang totoo, kaibigan lamang sila kung maayos, mabuti, maganda ang takbo ng iyong buhay. Fair weather friends.
Ngayon, ang aklat ng Sirach o ang Ecclesiasticus na aklat ay isa sa mga aklat ng karunungan ng lumang tipan ng mga Bibliyang Katoliko. Ibig sabihin, ang aklat na iyan ay hindi kinikilala ng ibang denominasyong protestanteng Kristiyano. Wala ang aklat na yan sa kanilang Biblia at hindi nila tanggap. Para sa kanila, ang aklat na yan, ang aklat na ito ay hindi kasama o maisasama bilang aklat na naisulat na kinasihan ng banal na spirito, not inspired by the Spirit of God. It's just simply a book of moral advices. Ganun yan sa kanila. Pero yung ibang protestanteng Kristiyano, tanggap naman nila. Okay, tanggap o hindi tanggap, paniwalaan mo at hindi paniwalaan. Sa paniwala ko, totoo yan. Hindi lahat ng taong nagsasabing kaibigan mo sila, kaibigan talaga sila. May mga kaaway, nagtatago sa mukha ng isang kaibigan. Ang buti-buti ng usapan nyo sa harap-harapan, pero pag talikod mo, sinasaksak ka sa likod. Paano mo malaman? Kailangan mo subukan. So therefore, itong Sirach, this book are not included sa mga accepted Bible ng ibang Protestant Christian. Tinanggal nila ang aklat na yan. Hindi nila kinilala, isinama sa kinikilala nilang Biblia. At sa katulad din na aklat nakalagay, kahit kaaway mo, sabihin na ikaw ay kaibigan niya. Kung ikaw ay malakas, mayaman at makapangyarihan. Oo nga naman, sino namang tanga, sino namang hangal, sino namang mangmang ang makikipag-away sa isang taong malakas at makapangyarihan. Gagawa ka ng isang gulo sa isang taong mas malakas sa'yo, mas mayaman, mas maimpluwensya at makapangyarihan. Hindi. Dahil ano ang outcome? Ay, sigurado, may kalalagyan ka. Mas mayaman yun sa iyo eh. Mas malakas, mas makapangyarihan, mas mapera. So anong conclusion sa dulo kapag gumawa ka ng gulo sa mga taong yan? Mapapasama ka. The reason will tell us, kahangalan yun. Okay? Kaya naman, may mga taong tuso, makikipagkaibigan sa'yo kasi may pakinabang sa'yo. Pero lihim na kaaway, yun ang pag-ingatan mo. So babalik nga tayo sa una kong sinabing tanong, paano mo malaman kung ang isang kaibigan ay magiging tapat sa iyo o bibiguin ka lamang sa pagtitiwala mo sa kanya? Ang sagot, sinusubukan. Sinusubukan kung ang isang kasama ay magiging tunay at tapat na kaibigan, maaasahan. Maraming paraan para subukan. Katulad nung nasabi ko na, subukan mo ang katapatan. Pare, sa ating dalawa lang, maselan ito, walang sisingaw. Atin-atin lang. Sinabi mo, para kang nangumpisal. Pagkalipas na ilang araw, alam na ng buong barangay. So anong ibig sabihin? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Bagsak na siya sa pagsusulit ng katapatan. Yung bagay na usapan nyo na hindi dapat malaman ng sinuman, nalaman ng buong barangay. Ano ang ibig sabihin? Bumagsak siya sa pagsusulit ng katapatan. So bilang pagbubuod, summary, piliin mo, choose your friends wisely. Importante to test your potential friends bago mo sila pagtiwalaan. Dahil ang iba, kaibigan lang for convenience. But they will not support you in trouble. Mawawala sila. Fair weather friends. So number 1, choose your friends wisely. Number 2, let it be known kung ano ang tunay na kaibigan, the genuine friends
will stand by you during good times and the bad. Yun ang totoong kaibigan, hindi kaibigan lang pagkasama. Pag okay ang takbo ng lahat. Pero kapag nasa rock bottom ka, di mo sila makita. Walang katapatan, walang loyalty. Ayos-ayos ang usapan sa harapan. Pagtalikod mo, malaman mo, sinasaksak ka sa likod. Pinagtataksilan ka, betrayal. Number one, choose your friends wisely. Number two, kilalanin mo what are true friends. They are friends that they will stay with you during bad and good times. Not only for the good, but also for the bad. Number three, let it be known kung ano ang loyal. Ang loyal friends, sabi, kayamanan sila. Nakasulat din dyan sa Biblia. A loyal friend is a treasure. And those who fear the Lord will find such friends. Ang taong nagtitiwala at may takot sa Diyos, ang taong may Diyos, ay makatatagpo ng mga tunay na kaibigan. Ako, may mga kaibigan ako, pare. Ano pang kailangan ko subukan sa mga paring kaibigan ko? Pare, yun eh. Kailangan pa bang subukan yun? Bago naging pare yun, dumaan na yun sa maraming butas ang pagsubok. Bago ordinahan yun, may isang malaking tanong sa community. Siya ba'y karapat-dapat sa pagiging pare? Sasagot ang community, ang representative, at nakita namin siyang karapat-dapat. We find him worthy. We find him worthy. Pag yun ang sinagot ng community, meron bang anumang reklamo sa kanya bago siya tuluyang ordinahan at maging pari? Siya ba'y karapat-dapat sa tungkulin bilang pari? Karapat-dapat. At pag may sumagot sa representative ng community, hindi siya karapat-dapat. Di matutuloy ang ordinasyon. Pero kapag ang sagot, and we find him worthy. We found him worthy. Ano pang kailangan mong subukan sa mga kaibigan mong pare? Iniimbestigahan yun bago maging pare, background check. Yung mga kaibigan akong pare, ay pare yun eh. Kailangan pa bang subukan yung mga yun? Kung tapat o tunay na kaibigan, bago naging pare yun, dumaan na talaga yun sa butas ng karayom na maraming pagsubok. Kaya mabuting makipagkaibigan sa kanila kasi gagabayan kanila. Sa Ebanghelyo ngayon, mapalad yung paralitiko, meron siyang uri ng mga kaibigang hindi lang may mabuting pagpapayo, kung hindi, mga kaibigan din na hindi siya sinukuan sa kanyang masamang kalagayan. Baka yung iba sinukuan na siya eh. Wala na yan, paralitiko na yan, hindi na yan makakalakad. Pwede, pwede. Ano pang mangyayari dyan eh, paralitiko na yan eh. Intindihin natin yung salitang paralitiko. Wala nang pakiramdam ang bahagi ng katawan. Paralitiko. So yung mari, yung iba, sinukuan na siya. Pero anong ginawa ng kanyang mga kaibigan? May pagpupursige, inilapit siya kay Jesus. Di sila makadaan, punong-puno yung bahay. Di sila makapasok sa pintuan. Anong pagpupursige? Umakyat sa bubong, binutas yung bubong, at doon siya idinaan. May pagpupursige ng mga kaibigan para sa kapakanan niya. Kung yung iba, mari, sinukuan na siya. Pero yung mga kaibigan niyang ito, di siya sinukuan. Bukod sa may pagpupursige, hindi siya sinukuan ng mga kaibigan niyang ito, yung apat din. Okay? Yung apat din, may pananampalataya sa Diyos.
Dadalin ba nila yung kaibigan nilang paralitiko kay Jesus kung wala silang pananampalataya sa Diyos na may magagawa ang Diyos para dun sa paralitiko nilang kaibigan? And so meron silang faith kay Jesus. May pananampalataya sila kay Jesus. Kasi kung wala, bakit pa nila dadalin kung wala silang pananampalataya kay Jesus sa Diyos? But because hindi lang nagpursige, meron din silang pananampalataya. Naniniwala sila may magagawa si Jesus para sa kaibigan nila. If I will make a conclusion out of it, yun. Naniniwala yung apat na kaibigan ng paralitiko kay Jesus at sa magagawa ni Jesus para sa kanilang paralitikong kaibigan. May faith yung kanyang mga kaibigan, yung kaibigan ng paralitiko. Kasi kung hindi nga, bakit pa sila magpupursigi na sa hirap lapitan si Jesus, naging maparaan pa sila para butasin yung bubong, para lang mailapit yung kaibigan nila kay Jesus. Kaya ang ebanghelyo ay tagpo ngayon ng katapatan ng mga kaibigan. Tagpo ng pagpupursigi para sa kabutihan ng isang kaibigan. Tagpo rin iyan ng matatag na pananampalataya. Nakalagay sa talata 5 sa katulad na ebanghelyo. When Jesus saw the faith of these people, na makita ni Jesus ang pananampalataya ng mga taong ito, tinutukoy yung paralitiko at yung kanyang mga kaibigan, ginantimpalaan sila. They are rewarded. Anong gantimpala? Gumaling yung paralitiko. Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higa na tumuwi ka na. Unang gantimpala, gumaling sa pagiging paralitiko. Pangalawang gantimpala, ano? Una sa una. Yung una, ano sabi? My son, your sins are forgiven. Ayun ang gantimpala. Hindi lang pinagaling sa sakit ng katawan, pinatawad din ng mga kasalanan. When Jesus saw the faith of these people, referring to the paralytic and his friends, they are rewarded. What reward? Pinagaling yung paralitiko. Bukod pa doon, pinatawad ang kasalanan ng paralitiko. Kasi yung kultura nila noon, may relasyon yung pagkakasakit sa kasalanan. Niisip ng marami sa kanila na kapag nagkasakit ang isang tao, siya'y may kinalulugmukang kasalanan. Yun ang kanilang paniniwala sa kanilang kulturang Hudyo. Nagkasakit dahil may kasalanan. Tignan nyo yung mga ketongin. Nagkaketong sila dahil sila ay makasalanan. So may iba pang aral ang ebanghelyo, ngunit binigyang pansin ko lang yung tema ng pakikipagkaibigan. Ano pang aral tulad ng iba? Aral tulad ng relasyon ng nagbibigay diin sa koneksyon ng kasalanan sa mga pagkakasakit. At makikita ito sa maraming bahagi ng lumang tipan. Sa kanilang kultura, nire-relate talaga nila ang pagkakasakit na may koneksyon sa kasalanan. Sa panahon yan, paniwala talaga nila yan. That there is a complex connection between sin and illness. That time, an illness was a sort of a punishment from God. And so, tignan niyo yung naging approach ni Jesus sa sitwasyon. Sa isang lengguwaheng maiintindihan ng kanilang kultura at paniniwala, yun ang approach niya kaagad. My son, your sins are forgiven. And Jesus approaches the situation in a language which can be easily understood by their belief and their culture. My son,
your sins are forgiven. Sa kanilang kultura at paniniwala nga kasi, may koneksyon ng pagkakasakit sa kasalanan. Pero naman, di ba, dahil sa ating mga pagkakasakit, kung minsan doon tayo nakapag-iisip-isip, doon tayo nakakapag-isip-isip, bakit ba ako nagkasakit? Meron bang maling ginagawa ko kaya ako nagkasakit? Baka mamaya lasinggero ka, tapos magkasakit ka, liver cirrhosis, cancer of the liver. Nagtanong ka pa, di ba? Dahil sa ating mga pagkakasakit, minsan doon din talaga tayo nakakapag-isip-isip. Lalo na kung bago tayo magkasakit, nakalublob tayo sa isang kasalanan, tulad ng bisyo. Yung mga matatanda, ang sabi nila doon, ang sinasabi nila dyan, okay, sa Katagalugan, okay, ano sinasabi ng matatanda tungkol dyan? Sininturon para matauhan. Gumagawa ng kalokohan eh. Sininturon para matauhan. Okay, sa mga Katagalugan. Sininturon para matauhan. Sige na po, dyan na lang po natin tapusin. Magandang hapon po. Maraming aral ang Ebanghelyo sa araw na ito. Tinukoy ko na lang ang tungkol, tinukoy ko na lang po ang tungkol sa pakikipagkaibigan. Okay. So, yun na po. So, muli, huwag basta-basta magtitiwala sa mga potential friends. Gagawa ka ng pakikipagkaibigan. Walang masama doon. Mas mabuting gumawa ng kaibigan kaysa sa kaaway. Mas mabuting gumawa ng mga kaibigan kaysa mga kaaway. Dahil kung marami kang kaibigan sa iyong kagipitan, kung tunay ang mga kaibigan mo, dadamayan ka nila. Pero ang mga kaaway, kapag kaaway ang ginawa mo, anong buting aasahan mo sa kanila? Kaaway mo eh. Gagawa ba sa iyo ng mabuti ang kaaway mo? Of course, hindi. Kaaway mo eh. Kaya anong sabi ko lagi sa mga estudyante ko, huwag kayong asaran ng asaran, awayan ng awayan, nagkakaroon kayo ng maraming kaaway, lalo na nambubuli ka. Hindi maganda yon. Gumagawa ka ng kaaway. Mas mabuting gumawa ka ng kaibigan kaysa kaaway. Dahil ang kaaway, anong gagawing mabuti nun sa'yo? Kaaway yun eh. Pero ang kaibigan, kung magiging tunay na kaibigan sa panahon ng iyong kagipitan, dadamayan ka niyan. Pero sinasabi ng kasulatan sa aklat ni Sirach, Ecclesiasticus, wag basta magtitiwala sa mga potential friends. When you gain a friend, gain him through testing. Do not trust him hastily. Yan nakalagay. Kung gagawa ka ng isang pakikipagkaibigan, subukin mo na muna siya, at huwag kang basta magtitiwala. May karugtong sapagkat may mga taong nagsasabi o magsasabing kaibigan kanila, ngunit ang sa totoo ay mga nakatagong kaaway. So huwag basta-basta makikipag-away. Tama naman yon. Bad company corrupts good character. Sige, masamang company, pero may limitasyon ang pakikisama mo sa kanila. Sabi, kapag ang isang Kristiyano mahina-hina at sumama siya sa grupo ng mga taong what, walang pananampalataya, maraming kasalanan, kung yung Kristiyano na yon mahina-hina
Paglipas ng ilang panahon, katulad na rin siya nung kanyang mga sinamahan na yon. Katulad na rin siya ng mga sinamahan na yon. Kristiyano siya, wala siyang bisyo. Sumama siya sa grupo, sa samahan na maraming bisyo, inom, babae, sugal, alak. Kung mahina-hina siya, paglipas sa ilang panahon, sugarol na rin siya. Lasinggero na rin siya, babaero na rin siya. Kung mahina-hinang Kristiyano. Pero kung malakas na uri ng Kristiyano, sa halip na siyang maimpluwensyan, yung mga sinamahan niya, magiging mabuti. Magsisimulang maniwala. Kaya si Jesus, sinita siya eh. Tignan niyo tong taong to, lasinggero, matakaw, kumakain at nakikipag-inuman kasama ng mga makasalanan. Kung si Jesus yun sinita nila. Tignan niyo siya, matakaw, glutton, and a drunkard. Kumakain at nakikipag-inuman kasama ng mga makasalanan. Ang sagot ni Jesus, hindi siya naparito para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Talagang dumating siya para asikasuhin at hanapin ang mga makasalanan. Ngayon tayo, pinag-iingat tayo sa ating mga pinakikisamahan. Ngayon, hindi naman sinasabi, layuan na natin sila ng todo. Pwede pa rin tayong sumama sa kanila only with an objective, maimpluwensya na sila din makapag-isip-isip ng tuwid. Andun ka bilang mabuting impluwensya sa kanila. Kaya lang, lakasan mo ang iyong sarili. Kasi kung hindi, paglipas sa ilang panahon, bad influences sila, bad company, ikaw din, magiging bad influence ka, magiging katulad ka na rin nila. Pero kung ikaw, mabuting tao, medyo dinikitan mo, yung mga, yun, alam niyo na yun, yung mga, yan, may mga kalokohan, kung malakas-takas na uri ka, sa halip na ikaw maimpluwensyahan, sila maimpluwensyahan. So again, hindi ibig sabihin layuan na, totally, completely, 100% ang mga taong salbahe. Kasi in the first place, bilang Kristiyano, yung mga naliligaw, anong utos ni Jesus? Anong aral ni Jesus tungkol sa mga naliligaw? Sa 100, mawala ang isa. Iiwan yung 99 para iwan yung isa, para hanapin yung isa. Ibig sabihin lang, bukod sa may pag-iingat, ibig sabihin lang, pasensya na po. Ibig sabihin lang, bukod sa may pag-iingat, hindi naman natin ikukompromiso yung ating tungkulin bilang Kristiyano na matulungan natin yung kapwa natin na, yun, na namumuhay pa rin sa mga kadiliman. Tungkulin natin yun bilang Kristiyano. Okay. Si Jesus, yun ang kanyang halimbawa. Hinanap niya ang mga nawawala. Okay, hinanap niya ang mga nawawala. Ibig sabihin, yun talaga yun. Siya'y naparito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Humaba na po ng humaba. Hanggang dyan na lang po. Hanggang sa muli. Magpapaalam na po uli ako. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy niyo akong ipanalangin. Masama pa rin ang aking pakiramdam. Nauubo-ubo pa rin ako. Pero ginagawan ko na po ng paraan. Minom na po ako ng gamot, herbal, tsaka synthetic medicine. Maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy niyo akong ipanalangin at ang ating ginagawang pag-aaral. At kung sa tingin niyo ito'y may isang bagay na maganda sa pagbabahaging ito, na sa tingin niyo ay makatutulong din sa iba, na sa akin po ang buong kapahintulutan. Hindi ko po ipinagdadamot. Maaari niyo po itong ibahagi sa mga taong sa tingin niyo ay matutulungan.
Sana ang aking inilalatalang ito o ang ilalatalang ito ay talagang makapagdudulot ng mabuti sa iba. So, hiling ko po, if I am not asking too much, pray for me. Pray for me and also pray for my family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito hanggang sa muli.